Magandang hapon, magandang araw. Naririto na naman inyong Sir Columns para sa isang napapanahong topic. Dahil karamihan sa atin nakakakita ng mga reels tungkol sa mga negosyo, sa mga business. Yan. All about business naman. Mga simple lang naman ang ating didiscuss ngayon. Ang tanong is, bakit nasisilaw ang Pilipino sa forma ng negosyo? At bakit minsan ang dugyot ang mas malaki ang kita? Hindi niyo ba napapansin? Kasi kailangan i-discuss ito para iwas scam. Iwas scam. Kasi karamihan sa atin, nakukuha sa forma. Alam mo kung bakit maraming negosyong bongga sa labas, pero butas ang bulsa sa loob? At bakit yung tindahan mukhang hindi inaabot ng walis? Sila pa yung may hawak na makapal na envelope tuwing Sabado. Bakit nga ba? Dahil tayo mga Pilipino, madaling masilaw sa forma, sa form, hindi sa substance. Pero hindi tayo marunong tumingin sa sistema. Sa kultura natin Pinoy, may isang invisible rule. Kung magandang tingnan, siguro maganda ang kita. Kung sosyal ang interior, neon lights, marble tiles, Instagrammable corner, ay wow, successful. Pero hindi natin nakikita. Nagkakandara pang magbayad ng renta, taas ng renta, sweldo, deliverables o ibang supplies, utang. Meanwhile, sa kanto, yan sa kanto usong-uso, may karinderya, may pansita, may lugawan, may kortinang floral o floral na kortina na nakuna na niluma na ng panahon. May lumang kalendaryo ng Bombo Radyo, may bentilador na maingay, pero araw-araw pinipilahan, puno. May ulit-ulit na customer at ang kita steady. Hindi bongga, pero solid. May kakilala ako, nagbukas ng kape, Instagram heaven, wood accents, mahal ang coffee machine. Barista naka-black apron, may costume, may uniform, menu naka-light box. Pero after 6 months, closed, sarado. Alam mo kung bakit? Kasi mas malaki ang gasto sa ambience kaysa sa customers na pumapasok. Sa kabilang street, may lugawan, mamihan, plastic stool, isang kawali lang, lumang tarp, pero ang tao, nag-uunahan kasi mura, malinis ang lasa, hindi OOT, out of touch ang expenses. No? Hindi sila nagkaroon ng forma, pero meron silang purpose. Gusto nating magmukhang nakakaangat. Parang pag may bago kang buhok, bagong sapatos, pakiramdam mo, level up ka na. Dalhin mo ito sa negosyo. Nagiging pag maganda ang interior, baka mas mahal ang tingin nila sa akin. Yan ang tinatawag na aspirational culture natin. Number two, fear of being seen as cheap. Ay, natin magmukhang cheap. Tatak Pinoy, nakakahiya ang mukhang mura, mukhang dugyot. Kaya kahit hindi kaya, push ang bonggang fasad. Pangatlo, social media syndrome. Lahat ng negosyo ngayon gusto ng IG moment, hindi income moment. Business is numbers. Tandaan, hindi lighting, hindi plants, hindi decor, hindi chandelier, hindi pampaganda ng feed. Ang negosyo na hindi kayang bayaran ng electric bill, water bill, ay mga pasweldo, renta, no matter how beautiful, mamamatay, magsasara. Gusto mo ng formula? Simple lang. Kadalasan sinasabi nila, number one, location, 50% of the battle. Pag pangit ang lokasyon mo, ay sarado mo na, isara mo na. Mas mahalaga ang foot traffic kaysa French chandelier. Number two, product quality.
is greater than aesthetic. Kung masarap, kung effective, kung sulit, babalik ang tao kahit sira ang pintura, kahit na ano na tutungkab na ang mga pintura. Number three, ito pinaka-importante sa akin eh, controlled expenses. Para sa buhay natin, no, kontrolin mo yung mga ginagastos mo. Ang dugyot na negosyo, simple, pero low ang overhead. Mabilis ang ROI, return of investment. Diba? Kasi kinokontrol mo expenses mo eh. Hindi kayong papasok sa price war. Pwede ka din namang magtaas ng presyo o magbaba ng presyo. Pero kung maliit lang ang gastos mo, yung natutukan mo. Di ba karamihan sa mga kumpanya ganyan, iniipit nila yung gasto, overhead. Number four, repeat customers. Hindi lang sila nagbebenta, nagsisilbi sila. O, syempre pag nagsisilbi ka, servant, masungit ka ba? Meron ba namang servant na masungit, mataray? Magtataray ka. Siyempre customer, pagsisilbihan mo sila. O, siyempre accommodate mo sila, lagi kang happy, yung pakikitungo sa kanila. Hindi mo sila susungitan. Bilang OFW, ayun, tamang-tama marami sa atin nangangarap mag-business para di na bumalik abroad. Pero karamihan nasisilaw sa forma. Franchise, kasi ganda tingnan, makulay, tsaka malinis, makinis, sosyalin. Kaya akala natin kailangan maganda para respetado. Pero ang tunay na respetado, yung kumikita, yung hindi nagpo-fold, hindi nagsasara, yung may disiplina ang finances. Ito talaga yung gastos eh, finances eh. So next time, may makita kang bonggang salon, kape, water station, kung ano-ano mang franchise dyan, isipin mo. Hindi ibig sabihin maganda, profitable. At kapag may nakita kang simpleng karinderya, respeto. Mas may science sila sa negosyo kaysa sa karamihan. Kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng business, uunahin mo numbers, hindi narrative. Uunahin mo cash flow, hindi chandelier glow. Slow, soft. Kasi sa huli, ang forma nakakahanga, impressive. Pero ang kita ang nakakabuhay. This is Sir Collins reminding you, huwag masilaw sa ningning. Tingnan ang sistema, hindi ang salamin. Magandang gabi o magandang hapon, magandang araw. Maraming salamat at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi ko yung ipinagdadasal na kayo ay nasa magandang kalagayan. Madali kayong sumaya. Sana pag nakita nyo ako ay nagiging masaya kayo. Bye for now!